Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. May dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. Mahigpit itong tinutulan nina Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na taga-Antioquia upang ang suliraning ito ay isang guni sa mga apostol at sa pinuno ng iglesia. Isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria. Ibinalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito na may labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga pinuno at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbumunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay yon sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga
bilang aking mga alagad. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. I am the real vine and my Father is the gardener. He breaks off every branch in me that does not bear fruit, and he prunes every branch that does bear fruit, so that it will be clean and bear more fruit. You have been made clean already by the teaching I have given you. Remain united to me, and I will remain united to you. A branch cannot bear fruit by itself. It can do so only if it remains in the vine. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me and I in them will bear much fruit, for you can do nothing without me. Those who do not remain in me are thrown out like a branch and dry up. Such branches are gathered up and thrown into the fire, where they are burned. If you remain in me and my words remain in you, then you will ask for anything you wish, and you shall have it. My Father's glory is shown by your bearing much fruit, and in this way you become my disciples.